Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga ka-KP, usong sakit ngayon dahil po sa papalit-palit po ang panahon. Pero ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, may isa pang sakit na usong-uso ngayon sa mga Pinoy na dapat po nating iwasan. Kung ano ito, panoorin po natin sa ating All Points Bulletin. Isa sa 8 adult Filipino na may edad 18 pataas, positibong may hepatitis B, ayon sa Hepatology Society of the Philippines. Philippines is considered to be highly prevalent for hepatitis B. Yung hepatitis B ay isang uring viral infection. Tinatamaan niya yung liver. So once nag-expose sila sa hepatitis B, yung virus pupunta siya sa dugo. So, syempre, yung atay natin ang tagasala ng dugo. Then, papasok siya sa loob ng liver cells. Doon siya dadami. Ayon sa mga dalubhasa, lumalabas lang ang mga sintomas ng Hepa B kung kailan malala na. Ilan sa mga senyales ito, ang paninilaw ng mata, paglaki ng tiyan, pagsusuka ng dugo, at madalas wala sa huwisyo o disoriented. Di ba yung primary function ng atay is nilinis yung dugo, tinatanggal yung toxins. So ito po yung mga signs na nagpapahiwatig na yung atay ay hindi na gumagana. Sa ngayon, wala ho tayong cure. So pero meron ho tayong mga gamot na kaya i-control natin ang pagdami ng virus sa loob ng katawan ng pasyente. Pwede natin ma-determine kung gaano kadami ang virus sa loob ng katawan. Lahat pwedeng tamaan ng liver infection. Tandaan, ang mga ikinukonsiderang at-risk individuals. Ang pinaka-common na transmission is first, mother-to-child transmission. So, ngayon, mandatory na lahat ng mga buntis na kailangan suriin, make sure wala silang hepatitis B through sexual intercourse. It's also considered to be a sexually transmitted disease. Blood transfusion, kung may history na nag-tattoo, gumagamit ng acupuncture, tapos yung mahilig magkaroon ng body piercing, ito po yung mga patients na high risk for hepatitis B, including yung nagda-dialysis na patient. Para makaiwas sa Hepa B, narito ang paalala ng Hepatology Society of the Philippines. So dahil sa increased prevalence ng hepatitis B dito sa bansa, sa Philippines, so let us join the campaign of the Hepatology Society of the Philippines, yung Be Aware campaign. Kailangan po matest tayo for hepatitis B through blood test. Sa blood test, malalaman natin kung may hepatitis B ho kayo o wala. Kung may hepatitis B, kailangan puntahan yung specialista for further advice whether to start you on treatment or not. Then kung negative naman ho kayo, ang payo namin po, kailangan mabukunahan kayo kontra hepatitis B.